Pag bumahan sa mic, ginunguya pati kurton. Okay. Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's Your Boy, Kurt, and it's your boy. Erwin. Gar! Ano ba, Gar? Anong pag-usapan natin, Gar? Ano ba? Tumingin ka dyan sa listahan natin. Yawn! Tumingin ka. Parang gusto ko si Borgie. Si Borgie ba? Sige, sige. Masun ba kayo? Anyway, maganda to Kasi uso to sa Pinas Napansin ko Oh. I mean, yung majority sa atin sa Pilipinas. Alam niyo yung mga taong dititulo? Dititulo. Ano ba yung taong dititulo? Yung mga, alam mo yung dititulo, meaning yung mga, may mga designation, mga kumbaga, Boss. doktor, Oh, si Doc. abogado, Oh. may Avocado. inhinyero, or engineer. Oh. Tapos, yung mga ganyan. At saka, isa pa sa mga, ko to na-bring up kasi na-bring up ko to sa random thoughts. Tapos, ang daming nag-comment. Oh. Tapos sabi ko kasi, ito yung pinagsimulan yan. Sabi ko, bakit ka ako sa Canada, hindi uso yung ma'am sir? Napansin mo ba yun? Na yung mga tao dito, ang tawagan is by first name lang. Yun sa kasi yung napag-usapan natin dati na yung colonial mentality. Yeah. Na kasi nga, sinakop nga tayo ng mga dayuhan. Kaya mga moms, mga ganun. Kasi dito sa Canada, sa mga hindi po nakakaalam na sa Pilipinas, is laging parang sa kanila, ayaw nilang tinatawag ng ma'am or sir. Kasi para sa kanila, gusto nila yung fairness and equality. Sa school Oo, kahit kasi sa school, di ba, sir? Tawag natin ma'am. Pero sa school Pinas, si Mr. Smith. Mga ganun. Oo, dito, Mr. Smith. Si Miss ganyan, no? And hindi ko naman sinasabing walang mali dun sa sinabi ko, na ganun. Pero marami din ako natutunan sa comments. O baka sabihin na, kasi mga bastos kayong dalawa. Hindi kayo polite. Sinasabi nila na sa Philippines daw kasi, form of yon, form of respect. Which is totoo yun. Totoo yun. And totoo naman, kasi nga sa school naman. Sige, Sir Erwin. Oo, di ba? Sir Kurt, di ba? Tapos, natatawa ko yung rebuttal nga nung iba, sabi nga, yung tambay nga ang tawag, boss Di ba? Boss, shot muna, boss. Di ba? Kapag ka, magtatanong ka daw ng magtatanong ka ng direksyon, ang tatawagin mo, boss. Pagka hindi ka nagsabi ng boss, mawawala ka. Okay lang, boss, saan ba yung papunta dito? Totoo naman. Nakita mo ba, teka lang, speaking of tambay, nakita mo ba yung mga Ghost Fighter meme? Mga construction? yung cobra? Benta talaga pagka yung mga ganyan Anyway, yun nga. Pero kasi sabi ko, ang idea ko kasi, siguro hindi ko na-come across yung gusto kong sabihin is na, kasi sa atin, sa Pilipinas, yung iba, ang ginagawa nila, gusto nilang tawagin mo kong ma'am. Gusto mo tawagin mo kong sir para iparamdam sa iba na mas mababa ka sa akin. Gusto nila na parang, alam mo yung parang gusto nilang magmukha silang mataas. You know what I mean? Manager ka, Oo. Kasi maraming mix yung comments kasi merong iba dun na sinabi nila na nag-work sila sa Pilipinas sila nag-work pero may tinatawag na BPO companies, hindi ko alam pero ibig sabihin nag-work sila for like US companies. And majority nung kausap nila sa phone, ayaw nilang tinatawag silang sir or ma'am. Baka kasi yung sabi, it's a ma'am. Hindi siya tinawag na sir. Iba yun. Iba yun. Speaking of supporter kami ng Pride Month. Okay. So ngayon, anong take mo doon, Gar? Kapag yung dito sa Canada na hindi tayo nagtatawagan ng ma'am or sir versus sa Pilipinas na dapat may ma'am and sir. Para kasi sa akin dito yung kung sino mas mataas sa'yo, parang coworker mo sila. Hindi mo sila boss. Yeah. Kasi yung parang yung mentality sa Pilipinas, pag mas mataas sa'yo yung isang tao, parang feeling mo. Auto-respect. Kumbaga kunyari, like sa hospital, yung mga doktor sa Pinas, parang... Dok, ang tawag mo sa akin, Dok. No, yung parang alam mo gets mo na parang, kasi dito yung na-experience ko sa hospital, di mo sila bossing. Co-worker mo sila. Yes, colleague. Colleague mo sila. Hindi kayo, walang higher, walang mas mataas. Walang mas mataas. Like, magkatrabaho kayo. Yeah. Unlike sa Philippines na pag mas mataas sa'yo yung tao, parang, sir, ganyan. Yung baga napapatrouble ka na pag tinawag mo silang, ng by name. By name. Totoo make yun. sense ba yun? Parang ganun yung nakikita ko Yeah, I think, yung sinasabi kasi ni Kurt dito, yun nga yung sinasabi ko from the start na nung sinabi ko na parang fairness and equality. Oo. Kasi sa Pinas, hindi uso yun Alam natin yun. Makikita natin by social status symbol. By social status pa lang. Actually, parang social status symbol yan. Yung kung ano man yun yung titulo mo.
'Di ba? Na parang pagtawag sa'yo, sir ganyan, sir ganun. Pero hindi namin dinidisregard yung mga titulo. In-earn nyo yan eh. Oo, in-earn nyo yun eh. Totoo yun. Kumbaga, yung pinag-uusapan lang namin ni Aaron, yung parang culture aspect ng pagtatawag ng ma'am and sir. Ang daming nagagalit sa TikTok din kasi sinasabi nila, well, Canada yan, Pilipinas to. Parang ganun. Ibig ko sabihin, ang natatawa kasi ako, Gar, yung ibang tao sa na nagko-comment, sobrang close-minded. Alam mo yung nagpo-provide ka ng awareness kasi ito yung may mali sa atin, may parang may mali sa Pilipinas. Yung aspeto ng unfair, yung parang inequality tsaka hindi fair ng mga tao. Kaya ako siya binibring up. Para magkaroon lang ng awareness yung tao na okay, ganun pala. Posible naman palang ganun na pwede tayong maging respectful and polite without having to say sir. Totoo. Kahit sino pa yung kausap mo. Tayo nga dito, 'di ba, yung Prime Minister, ang tawag first name lang si Justin lang, 'di ba? Yun yung akin. Sa akin, parang sa akin is ba't kayo nagagalit na nagpo-provide ako ng awareness and sabi mo, Canada yan, Pinas to. Yeah, I know. That's like totoo naman. Totoo yun. Totoo naman yun. And alam ko magkaiba yung cultural aspect, pero gusto ko lang sabihin sa inyo sinishare lang ni Erwin yung experience niya. Yung gusto ko lang malaman yun na minsan, yung iba kasi sa Pilipinas, tinitake advantage yun. Yung ang adide, pero ngayon siya nag-comment, Gar. Nagalit daw sa kanya kasi bumili siya sa sari-sari store, tinawag niyang Manong. Sabi sa kanya, hindi mo ba alam na teacher ako sa school? Sagot niya ba, teacher ba kita? Tama naman. Kasi gusto niya itawag sa kanya, sir daw. Malay niya bang teacher kayo, nagtitinda ka nga sa sari-sari store. Tsaka yung mga, speaking of ganyan sa title, yung sa mga road rage police ako. Yung isa, mason ako. Mason ako, di ba? Kung alam niyo yung meme na yun, search yun na lang. Tropa ni Babor. Ano ba yung mga mason? Parang... Actually, hindi ko alam parang mga elitista yata yung ganun eh. Pag member ka ng ganun, parang hindi ko alam kung fraternity din. Parang fraternity, di ba? Pero parang din yun eh. Alam ko si Rizal Mason yun eh. Yeah, pero hindi ako masyadong familiar about sa Mason. Hindi kami masyadong sa mga kasi Mason eh. ano lang kami. Hindi naman namin barkada si Borgie Manotok. Yeah. Kasi sa Pinas, parang form of respect yung yes sir, yung ma'am sir. Which is okay naman. Kasi sa school, ginagawa naman natin yun. Ma'am talaga, Kasi parang tulad nga nung babalikan natin sinabi ni Kurt na colonial mentality, parang pinanggalingan din natin yun sa mga Spaniards before, yung mga praile nun, yung mga pari nun, talagang minamaliit tayo. So parang kailangan natin silang i-address with respect. Diba? Na authority. Yeah. Tsaka tayo mga Pilipino, talagang kultura natin talagang maging magalang. Kasi nung naalala ko nung sa Antipolo, yung mga bata, nagbe-bless pa sa mama ko eh. Di ba? Diba? Parang... Actually, isa yun yung sa mga parang, let's say parang... Pagmamano? Nagkaroon ako ng, hindi naman identity crisis sa ganyan. Hindi ko alam kung yun yung tamang word. Pero identity crisis. Nagka-crisis ako sa ganyan kasi sinabi ko kay mama nun, bata pa ako nun eh, parang siguro mga 10, 11. Sabi ko, hanggang kailan kailangan ko laging magmano sa kahit na sinong random na taong nakikita ko sa party? Okay. Kasi, di ba, sasabihin siguro, nila... Siguro as a kid, parang nasaan kasawa ka na. Kasi ako, sanay ako talaga na nagmamano kay mama, sa mga lolo, lola, tito. Pero pag meron yung tropa ng tito, tropa ng lolo, magmano ka dyan. Like, tas meron ako sa point na hindi ko na to kilala, nagmamano pa din ako. Hanggang kailan ako magmamano? Hindi kasi, ganun tayo pinalaki din eh. Yeah. Di ba? Totoo yun. Ngayon naman dito sa Canada, pag nakita si tita, mamano tayo. Yeah. Ganun. Hindi, pero kasi yun talaga, at least naman sila tita dito, kilala natin. Ay, oo. As opposed to dun sa nakita ko lang siya sa party. Yun yung ibig sabihin, talagang stranger siya eh. Siguro parang kasi nung bata pa tayo, parang ini-instill na sa atin ng mga magulang natin na maging magalang. Para pagtanda natin, ganun din yung... So, babalik din. Magalang na tayo ngayon. Totoo ba? Magalang pero medyo bastos. Yeah. Medyo lang. Medyo lang Tsaka alam nyo, meron ito alam nyo, may isa ako example dito. Yung mga taong nagagalit pag hindi mo sila tinawag ng titulo nila like doctor, engineer, attorney. Yung sinabi ni Kurt, ito I think nagiging issue na lang to kasi parang alam mo yung nagde-demand sila ng respeto sa'yo because of their title. You know what I mean? Na parang respetuhin mo ako kasi doktor ako. Respetuhin mo ako kasi let's say politician ako. Ganun, pangulo ako. Pero at the end of the day, parang or yung at the end of ng question na yun is karespe-respeto ka ba regardless ng title mo? Like karespe-respeto ka ba bilang tao without yung title mo? I think ito sa akin. Kasi actually na-experience ko to sa sa hospital eh. Yes. Kasi ganito, parang pumapasok yung professionalism eh. Kasi one time parang sa OR, may parang senior nurse, yung kinuwento lang sa akin nung kawork ko. Parang tinawag siya sa first name niya.
Ano to, Pilipino or ibang lahi? Ibang lahi, puti. Okay. Tapos sabi nung puti na doktor, don't call me by my first name, call me doctor, ganyan. Kasi we're not friends. We're co-workers. Okay. Parang siguro, pero hindi naman inaano na bastos. Parang siguro like gusto lang maging professional ng doktor. Gets mo ba ako? Yeah. Like sa title niya. Yeah. Pero parang, ang pangit naman pakinggan na yun, parang pag nakita nurse ganyan. Yeah. Engineer ganyan. Parang, Exactly. Diba? Yeah, kahit ako parang sa akin naman kasi, I get it. Like, marami rin nagsabi sa akin na nag-point out na sinabi mo na, we respect and ina-acknowledge namin na in-earn nyo yun. Yeah. Pero hanggang kailan? Like, let's say, kumakain ka lang let's say, randomly. Let's say, randomly, nag-work ako sa fast food. Tapos, tinawag kita. And then, crew member. Di ba? Tapos, nagalit ka kasi hindi kita tinawag ng doktor. Malay ko bang doktor ka? Tapos magagalit ka sa akin na, di mo ba alam na doktor ako? So, dun po sa akin, dun pumapasok sa akin yung inaasum mo. You know what I mean? But kailangan ma-bring up lagi yung titulo mo when it comes to, let's say, as simple as yung parang ganun lang. Pero kasi, sa tingin ko din sa taas din ang pinag-aralan yan eh. Yeah. Kasi yung parang yung may lawyer kami tinatag namin, like, hindi naman sa first name, di ba? Si attorney. Attorney. Ganyan. Kasi I feel like, si Doc. Kasi I feel like, alam mo bakit din? I feel like kasi nakasanayan natin yun bilang mga Pilipino. Sa bagay. May isang nag-comment nga, ang ganda nung sinabi niya na, tayong mga Pilipino, parang na-train or nasanay tayong auto-respect kapag ang isang tao is may titulo, politiko, or even kahit fanatic ka ng mga artista auto-respect. And sa akin, nung nabasa ko yun, nag-isip ako, meron akong parang na-realize na parang, parang, I think, there's nothing wrong with auto-respect sa mga taong merong katungkulan na. Kasi unang-una sa lahat, nilook up mo siya as a role model na parang, si ganito, mataas yung katungkulan, may inaral, mataas yung achievement. And there's nothing wrong with that kasi ginagawa mo silang parang inspirasyon na parang, someday gusto ko maging ganyan. Someday gusto ko maging ganun. I feel like nagiging issue na lang yung auto-respect kapag nag-demand na sila ng respeto from us just because meron silang titulo. Ito yung take ko dyan. Teka lang. Yeah. Ito kasi, sorry, go lang. Hindi, kasi ito kasi as a, kunyari, doctor, as a lawyer, may hinohold ka na title. Oo. Like, pag may hinohold ka na title, dapat i-present mo yung sarili mo na respectable. Yeah. Like, parang yung respeto kasi, hindi naman sinasabi yan in-earn yan Yeah. Parang kunyari doktor ka, act like a doctor. Yeah. Act like a lawyer. Like, kumbaga yung sa mga iba, yung mga nagro-road rage Yun nga yung sinasabi ko sa Gar. Na parang let's just say, parang yun yung sinasabi ko na... Avocado ako. Yun nga. Parang yun yung gusto ko sa... ganun, alam mo yan. Ako on the same boat ako na parang let's say, professionalism-wise, let's say, nasa work tayo, it makes sense. Pero kung nasa daan tayo, isang example ko nga dito is yung, alam mo yung mga nababalitaan sa news, yung nahuli ng MMDA. For example, Ilagyan lang. Bukod dun is, pag binaba yung window, hindi mo ba ako kilala? Ganun agad. Parang, you expect me to respect you because attorney ka or because kilala ko si ganito. Tsaka palakasan Palakasan. Yun nga Si Chabit nga, tinikita ng ng MMDA, di ba? Di ba? Binayaran niya, di ba? Yun yung sinasabi ko. Ibig ko sabihin, parang yung sinasabi ni Kurt na respect is earned, not given, na parang not just because meron kang title, pwede mo nang gawin kahit na Totoo. Yung parang mga apa ka na ng ibang tao, let's say yung MMDA, ginagawa niya lang yung trabaho niya tapos sisindakin mo. Yun yung akin Parang walang masama sa title. Ikaw na nga yung lumabag sa batas, ikaw pa yung galit, di ba? Tsaka walang masama sa title naman. Kasi in-earn mo yan acknowledge natin, totoo yun. Pero yung mga talaga namang ginagamit lang yun para manindak, or manlamang, iba yun. Magkaiba na yun Tsaka yung sa alam mo yung binaril? May father sa policeman? Oo, di ba parang napaka-sensitive na topic nito. Pero yung parang example din yun na yung title nalagay mo police. Sa utak mo. Like, nilagay mo sa ulo mo. Police ako, babarilin diba? kita. Like, pinaril niya yun. Yun nga, grabe yun. Di ko alam kung parang throwback yata ngayon yun Throwback nakita ko. Kasi malaki na yata yung bata Sa Facebook, yeah. Okay, anyways, wag natin pag-usapan. Pero yun nga yung gusto namin iparating ni Kurt na parang... Hindi kami nag-get sa mga pulis Hindi namin generalize na lahat ng pulis ganun Yeah. And generally, like, hindi lahat ng may title ganun. Parang, naiintindihan ko yung sentiments ng ibang tao na kung doktor ka, some of them wants to be called doctor, di ba? Kasi parang like sabi nga ni Kurt sa trabaho, yung mga ganyan,
professional, ano talaga yun. Talagang Oo. kailangan mo maging professional. So, Oo. as a sign of May respect. titulo ka na hinahawakan eh. Yeah, as a Oo. sign of respect. Pero at the same time, even without those, it doesn't make you any less na parang Oo. porket hindi mo sila tinawag na doc or attorney, na parang hindi mo sila nire-respeto. You know what I mean? Totoo. Kasi ibig ko sabihin, like, ito na lang. Alam ko naman, may cultural differences, pero bakit ganun? Yung ibang country, kaya nilang mag-work on the grounds na parang kahit na doktor si ganito, ayaw niya nagpapatawag ng doktor, gusto niya by first name basis lang. Bakit hindi kayang gawin ng Pilipinas yun? Ano bang, meron bang mawawala sa inyo kapag hindi kayo tinawag sa title nyo? You know what I mean? Totoo. Diba? Tsaka yung mga immigrants, yung mga doktor sila sa, Oo. sa bansa nila. Tapos Yeah. pagpunta nila dito, parang yung mag-housekeeping lang sila. Perfect example yan. Gets mo? Perfect example yan. Hindi naman Kasi nila dinadala yung title nila sa ulo nila. may mga ganyan na, may ganyan talaga. Yan yung isa sa mga very, very unfortunate na nangyayari dito. Like parang, kasi hindi ko alam kung ngayon sa mga nagbabalak pumunta ng Canada na talagang well-off na sa Kasi back Pilipinas. to zero ka eh. Oo. Basically, pag nag-migrate ka eh. Kasi hindi naman kinikilala yung pinag-aralan mo sa ibang bansa. Especially kung mga doktor, abogado kayo. Mga experience Naku, ng parents natin. Yeah, totoo yan. And may ilan dito na talagang ang hirap nun nilulunok nila yung pride nila. Yung pride nila na ganito kataas yung katungkulan ko sa Pilipinas. Taas ng pinag-aralan mo. Tapos pagdating ko dito, ako parang nobody ako. Diba? Like nobody. Like, I'm not saying na pagka naging parang housekeeping ka or cleaner ka, nobody ka. No, I'm not saying that. I'm just saying na nandito ka nang galing tapos bumagsak ka sa dito. Kumbaga pinaghirapan mo to ng dekada eh. Diba? Experience, aral, lahat. Yeah. And bumalik ka dito sa mababang lugar. And masakit tanggapin yun. Pero, sa totoo lang bilib at mataas ang respeto ko sa mga ganun tao na, let's say, nagkita lang tayo, dito, let's say, randomly, sa party, kumakain. Hindi mo, sa ibang tao mo pa malalaman na doktor yan, yung kausap mo, hindi mo lang alam. Hindi man nila pinagmamayabang. Exactly. Diba? Hindi nila pinagmamayabang yung title nila na yun. Parang, sa akin nga, parang mas ganun, mas may respeto ako sa ganun kaysa yung sa first time pala natin nagkita, unang ilalatag mo sa akin sa hapagkainan. Alam mo bang engineer ako sa Pilipinas? Di ba? Alam mo bang mason ako sa Pilipinas? Yung kumbaga, yung mga baliw sa kali, dating matalino yan. Di ba? Di ba? Ganun, no? Yun yung parang perfect example ko na parang ibig ko sabihin, hindi mo parang kung out of context. Like yung parang pinagmamayabang, engineer ako sa Pinas. Biglang gusto mong banatang agad ng meron tayong naging jowa sa tropa natin. Na ganyan. Nagtatrabaho kami noon sa Burger King. Tapos, hindi ko alam kung ano yung... Out of nowhere. Out of nowhere. Bigla sa akin sinabi, alam mo ba doktor yung tatay ko sa Baguio? Baguio? Si Alden. Sabi sa akin, putang inan to. Wala naman ako. Out of nowhere. Out of Hindi nowhere. naman tinatanong. Hindi kasi siguro parang nagjo-joke nun. Siguro bumanat ako lang napikon siya. Alam mo, ganyan ka lang. Ang tatay ko, doktor sa Baguio. Hindi ko lang masabi. Ba, ikaw ba yung doktor? Hindi nga eh. Di ba? Sabi ko, napakayabang nito Grabe. syempre, bata pa naman noon, bata pa. Kaya sabi ko nga, yabangan nights. Kaya naalala ko nga bigla yun. Nung sinabi ko, putya. Kaya nga maraming ganyan, di ba? May naranasan ka naman ganyan, yung mga Pilipinong dala titulo sa... Wala naman. Yung dala-dala. Yung lang nangyari, yung nalalaman ko na lang sa ibang tao, tapos pala yung pinag-aralan nito. Pero yun kasi talagang... Kasi ako yung lahat ng tinitreat ko with respect. Regardless kung anong trabaho mo sa workplace. Parang normal na tao lang. Kasi yung iba, yung parang snob. Kasi ganyan na. Yeah. Nakapagtapos na ng ganyan. Yung parang hindi na nakipag-usap sa ganyan. Sa mas mababa sa'yo. And speaking of sinabi mo, I think yun yung isang maling trait nating mga Pilipino na pinipili natin yung nire-respeto natin base sa titulo nila. Let's say, kung example lang, yung isang tao, janitor. Hindi mo siya nire-respeto kasi parang janitor siya as opposed to someone na, ito parang like, let's say, politician, senator. Ganyan. Parang, kiss ass ka. May mga doktor nga sa ospital, like, kabanding nila, housekeeping, nag-yosi-yosi sila dun eh. Di ba? Parang ganun, parang tropa-tropa lang. Yun like, regardless kung anong pinag-aralan mo, parang tropa ka lang, alam mo yun. Di ba, walang kumbaga pagka walang, hindi mo nilalagay sa ulo mo yung titulo mo. Yeah, hindi ba pwedeng, like, mag-chill lang tayo na walang yabangan? Yung gano'n, yung kahit ba na sabihin natin na mas nakakataas ako sa buhay, hindi ba pwedeng mag-usap lang tayo na kamusta ka?
anong kamusta trabaho, kamusta ganun, buhay, ganyan. Hindi yung lagi na lang merong issue ng hindi kita kakausapin kasi. yung ganun. Wala ka naman pinag-aralan. Yung baga, as much as bad as it sounds. Ganun yung maraming nangyayari sa atin sa Pinas eh. Di ba? Kumbaga, minamata na, like, eto, I hate to say this, Pilipino. And I feel like I have the right to say this kasi Pilipino naman tayo, di ba? At naranasan ko sa Pilipinas to na minamata natin yung mga taong mas mababa, which is, like parang, kaya in-emphasize ko palagi katulad na lang kanina yung housekeeping na trabaho. Hindi porket housekeeping yun is, sila, like mababa sila, maliit sila. Hindi. Marangal naman yung trabaho nila. Yung iba nga dyan, politiko, saan naman nanggagaling yung pera? Alam mo yun? Pumasok sa ganyan. Ayoko nang pumasok dyan. Pero alam na natin, di ba? Kaya yung parang yung mga mabababa kasi, ganun yung ginagawa example din sa sa Pinas eh. Parang sinasabi, mag-aral ka na mabuti kasi magiging ganyan ka. Like, so ginagawang... Pagtas mo, parang ginagawang... Bad example, di ba? Yeah. Totoo din yun. Instead na sabihin na mag-aral ka mabuti para gumanda yung buhay mo. Ginagawang mali yung example, mali yung analogy. Di ba? Di ba, gets mo? Totoo yun. Ewan ko nga, ba't ang hilig natin ganun? Tayo mga Pilipino, talagang binavalue natin yung Parang random thoughts eh. Random thoughts. Kung hindi nyo alam mga random thoughts, guys, nasa TikTok yan. Pero yun nga, nagtataka ako dyan bakit sobrang kailangan sa atin kailangan pagka yung magtuturo ka ng something, kailangan parang binavalue natin yung title of something eh. Parang I guess meron siyang Culture na yun siguro. Yeah. Part ng kultura natin mga Pilipino yun na syempre mataas yung pinag-aralan mo. Parang, syempre. Merit ka naman din magyabang, pero siguro personality-wise na rin yun eh. Parang nasa tao behavior na lang behavior na lang eh. Oo, kung gusto mong... Depende nga. Kumbaga parang yung dating na puta na, laki ng sweldo ko, 100 per hour ako. Ang pangit mo naman. Grabe naman yun. Di ba may mga gano'n na all of a sudden, di man tinatanong. May mga iba dyan. Di ba? Parang, alam ito na sinasabi ni Kurt, $100 an hour. Cheater naman. May mga ganun. Grabe naman yun. May mga ganyan. Ibig ko sabihin, kumbaga alam yung doon na nila nilalabas yung insecurity nila. Totoo. Kasi naisip ko, yung mga ganyan tao na kailangan nila laging yung i-praise mo ko, i-lift mo yung ego ko. Meron silang insecurity, tas yung insecurity nila na yun, nilalabas nila sa ibang tao. Parang gusto nila. Gusto nila sa kanila lagi ang spotlight. Yeah. Like para silang may pinagdaanan before na ngayon, kailangan nila yung parang attention seeking sila na parang, alam mo yun? Pabibo, yung ganun. Parang si yung masunaw. Lalagay ko yung video na yun dito. Lagay mo nga para malaman nila yung reference natin. Nagtataka lang ako kasi sabi ko nga, baka parang, honestly, hindi mahirap mag-gain ng respeto at hindi rin mahirap magbigay ng respeto. Totoo. You know what I mean? Parang it's, honestly, hindi naman mahirap maging mabait eh. You know what I mean? Totoo. Ikaw ba, anong tingin mo dyan when it comes to like giving respect and earning respect? Ay nga, parang ang respeto ay in-earn yan. Tsaka laging always treat people with kindness. Yun. Rephrase niya lang. In English lang. Inaikot niya lang. Hindi kasi parang, hindi mo rin kasi alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. Meron silang battles na may mga battles na hindi natin alam, di ba? Parang tas babalasubase mo pa. Exactly. Diba? Parang bad trip yung ganun. Yeah, totoo yun. Ikaw ba? Yeah, totoo yun. Ang akin nga lang dyan is parang what goes around comes around. So like sa akin. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Parang, kasi yung idea ko dyan is parang, kung gusto kong respetuhin ako ng ibang tao, it only makes sense na ibigay ko siya. Diba? Like parang yung golden rule, diba? Don't do to others what you don't want others to do unto you or something like that, diba? The footprints in the sun. The footprints in the sun. Sorry mo. Hindi ko kalimutan ko. Yeah, yun lang, di ba? Parang, hindi naman, tsaka yun nga, parang, I get it, na parang, marami na naman makakarinig nito, nasabihin, tangin na tanong mga to, yung daming alam, nasa Canada kayo, sa Pilipinas kami, magkaiba tayo. Pero just hear us out, you know? Just hear us out. And maybe, just maybe, may mapulot ka. Like, parang, yung footprints in the sand. Diba? Off topic. Puta, papansin mo sa Pilipinas, may mga laging kalendaryo ng footprints in the sun. Oo, nakasabit sa pinto. Biglang nawala ito yung ilang set ba yung footprints? Isang Di ba may dalawang set ng footprints? Oo. Kwento mo nga sa mga hindi ko maalam yan eh. Ang layo. Binuot ka ni Lord, ganun yun.
Yeah. Ilan yung Alimutan ko na footprints? eh. 15. 15. Ang daming daliri. Hindi, nag-sidestep yun. Eurostep. Nag-Eurostep kasi. Anyway, magbigay na tayo ng moral of the story natin. Ay nga, yung moral story ko, ganun pa rin. Always treat people with kindness. Maibayo ko nga sa IG yun. Always treat people with kindness. Majority of the time, yung mga nag-i-status nun, yung pa yung mga balasupas yun. Tapos ang salbahe ko eh. So, actually, natatawa ako dyan. Actually, ito I'm not hating pero ang dami ko nakikita sa mga TikTok, yung ganyan, or minsan sa Instagram, pag chinek ko yung profile nila, nakalagay lahat dun yung designation nila. Yeah. Alam mo yung mga ganun? I'm like, eto hindi ako nag-hate. Actually, I wanna discuss this random thoughts. So parang, minsan kasi may mga bagay na gusto mo na lang i-keep sa sarili mo. Ako nga yung ice cream shop eh. Di ba? Nakita mo? Sa akin, ano nga ba yung sa akin? Filipino restaurant. Oo. Filipino restaurant. Yung mga nasa bio nila, like, guys, alam ko may ibang matatamaan dito. Ano? May matatamaan dyan, yung gumagawa na nakalagay doon, doctor, engineer, Haters talaga to si Erwin, sasabihin ng doctor, mga tao. attorney. Anong pinakagasgas na bio sa Instagram? Pinaka-hate na hate mo? Ayoko yung nilalagay nila yung mga bansang napuntahan nila. Tapos nakalagay doon BSN, which is Bachelor of Science of Nursing, mga ganun. Uy, po. Ibig sabihin, lahat na ng credentials nila nandun. Ano to, LinkedIn? Pati manager. Naintindihan ko pa kung LinkedIn yun eh. Actually, you're not supposed to do that. Di ba? Like, Sabi sa amin sa school, for privacy. Di ba? Parang ibig ko nga sabihin, there's like, I get it. Kanya-kanya tayo. Kung kayo minanonood na ginagawa yun, I respect you, hindi kita ginajudge. Parang LinkedIn eh, Ibig sabihin, LinkedIn is the social media for professional credentials and stuff. Ano yung seize the day? Ano yung ibang language nun? Yung, Seslabi. Serabi. Serabi, yung parang palinis ng mukha. Hindi, ano nga ba yung seize the day? Diba, laging 2011 usong-uso yun yung seize the day na yun eh. Basta yung sa French yun eh. Comme des garçons. Comme des garçons. Hindi, joke. Anyway, babalikan po tayo sa moral of the story na there's nothing wrong kung yung bio mo. Kung yung bio mo, ganun. Pero yung ibig sabihin when it comes to having titles, I think walang masama doon. Basta alamin natin na kung kailan natin ibibigay yung respeto. Oo. You know? Wag niyong idepende yung respeto just because may title. And kung may title kayo, wag niyong gamitin yun para mang-apak ng ibang tao and mag-demand ng respect. Oo, totoo yan. Diba? Yun yung parang itatak nyo sa isip. Tsaka walang may pakialam. Sa totoo lang. Yeah. Diba? Doktor ka, who cares? Doktor ba kita? Sabi nga nila, tatawagin lang kitang konduktor kita. Oo, totoo yun. Yung konduktor ka, hindi nagpapatawag ng konduktor dyan. Totoo. Diba? Konduktor yun, may doktor din. Diba? Yung mga tambay nga, boss eh. Diba? Pagka kayo humingi ng direksyon, tatawagin mo ng boss. Kundi mawawala. Kundi boss, pogi. Boss. Pogi, sige na. Pogi. Diba? Yun lang. Yun yung gusto namin iwan sa inyong katarantaduhan. Diba? Na hindi porket di titulo is worth the respect. Totoo And yan. hindi lahat ng walang titulo is not worth the respect. Ibig sabihin. Tama ba? Nadali mo? Yeah. Nadali mo? Bogart. Yeah. Kung ano man ibig sabihin nun. So sa madaling sabi, just sabi nga ni Kurt. Sa madaling sabi, bahala na kayo dun. Hirap na kayo mag-explain. Kasi sabi ni Kurt, yung ano nga ba yun? Respect everyone and treat everyone with kindness. Always, kalimutan ko tuloy yung IG bio ko. Yung footprints in the sand. Yung footprints in the sand, i-google nyo na lang. Yeah. Anyways, it's your boy, Kurt. And it's your boy, Erwin. Peace. Naglag tayo sa dulo